kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. May mga bagay sa bahay o kaya sa trabaho o kaya sa komunidad na ayaw nating pinag-uusapan. Para bagang ito yung mga tabu na topic. Sabi nga natin, off limits itong mga topic na ito. At kung sakasakaling ma-open up yung mga topic na yun sa bahay, sa kainan o kaya sa kwentuhan, parang tayo ay hindi komportable. Agad-agad, we change the topic. Bakit? Kasi ayaw nating pakinggan ang ibang mga bagay na hindi tayo komportable. Tingin ko sa ating ebanghelyo ganoon din. Meron ding mga topic na hindi komportableng pakinggan at pag-usapan yung mga alagad ni Jesus. At isa doon, yung kanyang pagpunta sa Jerusalem. Pagkat maraming beses kapag binabanggit ni Jesus sa alagad ang Jerusalem, ibig sabihin, dun siya pahihirapan, dun siya mamamatay. Kaya nga, hindi maisip ng mga alagad, bakit kailangan mamatay at magdusa ang kanilang Mesiyas, ang kanilang Panginoon? Bakit kailangan pahirapan ang anak ng Diyos? Kaya nga sa ating ebanghelyo, ang sabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Siguro maintindihan natin saan nanggagaling si Pedro. Sapagkat ni Pedro, kapag meron tayong mahal sa ating buhay, ayaw nating sila ay nahihirapan. Ayaw nating sila ay nasasaktan. At lalo't higit sa lahat, ayaw nating sila ay mawala o mamatay sa ating buhay. Pero mga kabatid, sa ating ebanghelyo, pinagsabihan ni Jesus si Pedro. Kung nung isang linggo, pinuri ni Jesus si Pedro sa kanyang sinabi kung sino si Jesus ayon sa kanila. Pero ngayon, ang sabi ni Jesus, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kung hindi sa tao. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kung hindi sa tao. Sapagkat hindi pwedeng tanggalin sa pagiging Mesiyas ni Jesus ang kamatayan sa krus. Bahagi yun. At hindi rin pwedeng tanggalin sa buhay ng alagad ang pagdurusa, sapagkat ang sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, ang sino mang ibig sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Naalala ko dati nung kami ay seminarista pa lamang, sabi sa akin nung aking spiritual director na isang Belgian CICM, ang sabi niya, kung seryoso kang sumunod kay Jesus, dapat handa kang sumunod kung saan siya nandoroon, hindi kung saan mo lang siya gustong makita. Siguro magandang paalaala yun sa atin. Kasi may mga pakakataon, sinasabi nating tayo ay alagad ni Jesus, pero may mga bagay na ayaw nating marinig, may mga bagay na ayaw nating makita, may mga bagay na ating tinatakasan o tinataguan, at kasama doon ang pagdurusa. Meron pong isang Renaissance humanist at saka essayist, si Michel de Montaigne. Ang sabi niya, a man who fears suffering is already suffering from what he fears. A man who fears suffering is already suffering from what he fears. No? Kasi may mga pakakataon, takot tayo sa pagdurusa. Kaya yung ating mga panalangin, yung ating mga inaasam, sana masaya lang, sana maayos lang, sana good vibes lamang, sana wala nang pagdurusa. Pero sa ating pong ebanghelyong mga kapatid, pinapakita na mahalaga ang pagdurusa, hindi lamang kay Jesus, pati sa kanyang mga alagad. Pero maging malinaw po tayo dito, no? Hindi ito yung self-inflicting harm or kaya suffering. Kasi may mga pakakataon, nagdurusa tayo dahil ito yung bunga ng ating mga maling pagpili sa buhay. Pero sa ating pong ebanghelyo, pinapakita ni Jesus sa isang banda, mahalaga ang pagdurusa sa ating buhay bilang tao. Una, bakit? Kasi it makes us human.
It makes us one with others. Naalala ko itong sinulat ni Miguel de Unamuno, isang philosopher na Espanyol. Ang sabi niya, suffering is the substance of life and the root of personality. For it is only suffering that makes us persons. No? It is only suffering that makes us person. Kasi yung mga bagay, hindi yan nagdurusa, hindi yan nasasaktan, hindi yan humaharap sa mga pagsubok. Tanging tao lamang ang nakakaranas ng suffering, ng pagdurusa. Kasi nga tao tayo. Naalala ko yung sabi ng aming magulang sa amin, minsan inaakala lang natin walang problema ang ibang pamilya, ang ibang tao. Kasi ang ating lamang nakikita ay kung ano ang maganda sa kanila, kung saan lamang sila masaya. Pero tandaan nyo, ang bawat pamilya, ang bawat tao ay may kanya-kanyang pinagdaraan ng problema o hirap sa buhay. Hindi ko yun ang paalaala sa atin. Sa panahon ng social media, madali tayong maawa sa ating mga sarili kapag tayo ay nagdurusa. Bakit? Kasi iniisip natin, baka tayo lamang ang nahihirapan. Baka yung ibang tao napakasaya. Baka tayo lamang ang mayroong krisis sa buhay. Baka yung ibang tao magaang ang kanilang buhay. Pero hindi ganoon. May kanya-kanya tayong mga hirap at pinagdaraan ng problema sa ating buhay dahil yun ang nagiging daan para tayo ay maging tunay na tao. At yun din ang dapat maging daan para tayo ay maging kaisa ng ating kapwa, maging mapalasakit sa bawat isa. Dati may isa ko nabasang kwento, meron daw isang nanay na matayan siya ng anak. Talagang siya'y depressed. No? Pero nung siya'y pumunta sa isang wise man, ang payo sa kanya, mag-ikot-ikot ka. Pumunta ka sa iyong mga kapitbahay, kumatok ka sa bahay nila, at maghanap ka ng panyo na tuyo. Kasi ibig sabihin, yung panyong tuyo, yung pamilyang yun, walang naranasang hirap o problema sa buhay na sila ay hindi lumuha. Yun ang kanyang ginawa. Pinuntahan niya yung kanyang mga kapitbahay. Pero sa kanyang kakaikot, napagtanto niya na lahat pala may mga basang panyo. Lahat pala ay lumuha. No? Lahat pala ay may mga pinagdaanang hindi madali sa kanilang buhay. Pero habang pinapakinggan niya yung mga bagay na yun, siya mismo ay nakapagbibigay ng tulong at ng payo. At kalaunan, nakalimutan niya na mismo yung kanyang sariling problema na pinagdaraanan kasi naituon niya yung kanyang pansin sa kanyang kapwa. Puro magandang paalaala po yan sa atin. May mga pakakataon, we are so much focused on our own pain, on our own suffering, na inaakala natin tayo lamang ang merong ganong karanasan. Pero yan po yung unang ating tignan. Suffering makes us human, and it makes us one with other people. Kaya magandang ating tingnan, ano ba yung pinagdaraanan ng ating kapwa para tayo ay maging mapagmalasakit din sa kanila. Pangalawa, yung suffering helps us grow as persons. Doon tayo lumalago din bilang mga tao. Ang sabi nga ni Helen Keller, character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved. No? Kapag atin pong titignan, yung mga taong naging matagumpay sa buhay, lahat ng yaan may mga pinagdaan ng pagsubok at paghihirap. No? Wala yaang instant, wala yaang shortcut. Kasi may mga pakakataon sa sobrang pag-ibig natin sa ating mga mahal sa buhay, ayaw natin sila ay mahirapan o dumaan sa mga problema sa buhay. Pero doon nga nahuhubog yung karakter natin kapag tayo ay dumadaan sa mga bagay na yun. Naalala ko nung ako po ay pumasok ng high school seminary, isang bagay talaga ang hindi ko po ginagawa, no? Yung kumain po ng isda. No? Kasi nung bata ako ay natinik ako, kaya dahil doon ay ayaw ko nang kumain ng isda. Sa bahay, kapag ayaw ko ng isda, ang ginagawa ng magulang ko ay nagpipirito na lamang ng itlog. No? Mas okay na sa akin yun. Pero noong ako'y nasa loob ng seminary sa high school, gabi, ang ulam po namin, galunggong. No? Bakit? Kasi merong donor ang seminaryo na taga Navotas. No?
Banyerang galunggong ang dinodonate. Pero ang sabi sa akin ng isa kong kaklase, kung hindi ka kakain ng isda, mamamatay ka sa gutom. No? Kung hindi ka kakain ng isda, mamamatay ka sa gutom. Ang ginagawa ng mga magulang ko, pinadalhan ako lagi nung sarsa ng Mang Tomas. No? Para yun po ang aking ilalagay sa isda. Kaya pakiramdam ko ay lechon yung kinakain ko. Pero kahit yun ay isda. Pero tingin ko maayos yung ganoong uri ng paghuhubog. Bakit? Kasi dahil doon, napilitan akong kumain ng isda. No? May mga pagkakataon tayo kapag ayaw ng ating kapwa, ng ating mahal sa buhay, ang isang bagay, talagang iniiba natin. Pinadadali natin ang buhay ng bawat isa. Pero tingin ko mahalaga yung proseso na tayo ay dumadaan sa mga hirap o pagsubok kasi doon tayo nahuhubog bilang mga tao. Dati may naroon ako nabasang kwento, doon isang batang lalaki, pinagmamasdan niya yung mga itlog ng itik. No? Merong isang itlog, unti-unti naghahatch, no? Nagbubukas yung itlog na ito. Pero kita niya, hirap na talaga yung sisiw na lumabas mismo sa kanyang shell. No? Ano ang kanyang ginawa? Kumuha siya ng gunting, ginumpit niya yung shell para mailabas lamang yung maliit na sisiw sa loob ng itlog. Nakalabas nga yun, pero ilang segundo lamang namatay yung sisiw. Ang sabi ng kanyang nanay, ano ang ginawa mo? Ang sabi niya, Nay, tinulungan ko pong lumabas ng kanyang shell yung sisiw. Naawa po kasi ako dahil siya'y hirap na hirap. Ang sabi ng nanay, ano ang ginawa mo? Tinanggal ko po yung shell. Ang sabi ng nanay, hindi po pwedeng ganoon. Kasi yung shell niya, merong liquid yan na kailangan niya sa kanyang katawan. At yung liquid na yun, ang magbibigay sa kanya ng lakas at proteksyon para kanyang maharap yung iba na klima sa paligid kapag siya'y lumabas na mismo sa kanyang pinaka-shell, sa kanyang pinakabalat. Ang problema, tinanggal mo yun sa kanya. Kaya siya'y lumabas, pero mahina. No, siguro magandang paalaala yan sa atin. May mga pakakataon, pinapadali natin ang buhay ng ating kapwa. Pero tandaan po natin, hindi lahat ng madali, mabuti. Kasi may mga pakakataon, kailangan nating harapin ang isang bagay kahit mahirap, kasi doon tayo bubuti. Yan po yung pangalawang hamon ng ating ebanghelyo. Suffering not only makes us human, but it also helps us to grow as persons. Doon tayo lumalago bilang mga tao. Sabi ng isang French surgeon, si Alexis Carrel, man cannot remake himself without suffering. Man cannot remake himself without suffering. For man is both the marble and the sculptor. No? Tayo mismo yung bato, yung marmol, pero tayo din mismo ang umuukit. Kaya mahalaga yung suffering. Pero pangatlo po at panghuli, suffering makes us remember God. No? Kasi kapag tayo ay talagang hirap na hirap, kapag tayo ay talagang problemado sa ating buhay, talagang kakapit at kakapit tayo sa Panginoong Diyos. No, bakit? Kasi alam natin na kung tayo lamang, hindi natin kayang maharap ang mga problema sa ating buhay. Kaya nga ito po yung pangatlong paalaala sa atin. Ang sabi ni Jesus kay Pedro, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kung hindi sa tao. Sabi kang Ingles, ang sabi ni Jesus, get behind me. No? Hindi get away. Kasi pag sinasabi nating lumayo ka, get away. No? Umalis ka. Pero ang sabi ni Jesus is, get behind me. No, bakit? Parang sinasabi ni Jesus, Simon, matuto ka mismo sa akin. Simon, kumapit ka mismo sa akin. No? Kasi kung wala si Jesus, hindi nila kakayanin ang pagharap sa kanila mismong mga Jerusalem. Yan po yung pangatlong ating tingnan. Yung bang ating karanasan ng pagdurusa, tinutulungan ba tayo niya na mas makapanalangin o may mga pakakataon yung ating mga pinagdaraan ng pagdurusa, yun ang nagpapalayo sa atin mula sa Diyos. May isa ko nabasang kwento dati tungkol sa isang lalaki, si Ben. Si Ben, talagang gusto niyang patayin ang lahat ng bagay na kanyang makita at makasalubong.
Isang araw daw si Ben napadaan sa disyerto. Meron siyang nakitang umuusbong na maliit na halaman. Ang ginawa ni Ben, kumuha ng bato, nilagay niya sa pinakatuktok ng halaman yung bato. At ang sabi ni Ben, sigurado ilang araw lamang patay na yung halamang yaan. Siguradong yaan ay malalanta. Ang bigat kaya ng batong yaan ay napakaliit lang niya. Saka siya umalis. Paglipas ng ilang taon, napadaan uli doon si Ben sa disyerto. At ang sabi niya, kamusta na kaya yung aking pinatay na halaman? Kamusta na kaya siya? Alam niyo, hinahanap niyang pilit yun at wala siyang makitang lantang halaman. Pero meron siyang nakitang mataas na halaman. Ang sabi ni Ben, imposibleng ito yung gusto kong patayin ilang taon na ang nakaraan. Pero ayon sa kwento, yumuko daw yung halaman at kanyang nakita mismo yung bato sa itaas ng puno ng halamang ito. At ang sabi niya, paano mong nagawang tumaas ng ganyaan, samantalang nung maliit ka pa, nilagyan kita ng bato sa iyong ulo. Ang sabi niya, alam mo Ben, nung panahon yun, talagang hirap na hirap ako kasi napakaliit ko. Wala akong lakas para umakyat, tumaas. Pero ang ginawa ko na lamang, yung lakas ko ginamit ko para mas mag-ugat ng malalim, para mas dumami yung aking ugat. At nung maramit malalim na yung aking ugat, meron ng paraan para makuha ko yung mga sustansya. At dahil doon sa mga sustansya, nagkaroon ko ng lakas para tumaas at tumangkad. Dahil sa nilagay mong bato, napilitan akong mag-ugat ng malalim. Pero magandang paalaala po yan sa atin. May mga pakakataon, yung batong yun, nilalagay sa ating buhay. Pangaaring yan ay mga pagdurusa. Pero maganda pong ating tignan, pinapaugat ba tayo ng mga batong yun? O may mga pakakataon yung batong yun ang nagiging hadlang para tayo ay magpatuloy sa ating buhay. Sa ating pong ebanghelyo sa ngayon, may mga bagay na ayaw pag-usapan ang alagad, tulad ng pagdurusa. Pero hindi dahil ayaw pag-usapan, sabihin nawawala. Kasi nandiyan lang yan. May mga bagay na kailangan pag-usapan sa ating buhay, sa ating pamilya, kasi doon tayo lalago bilang mga tao at doon tayo pwedeng matuto kay Kristo. Mga kapatid, araw-araw, magandang ating tignan, ano ba ang ginagawa ng pagdurusa sa atin? Tayo ba ay nagiging kaisa ng ating kapwa na nagdurusa din? Tayo ba ay lumalago bilang mga tao sa ating pagharap sa ganong mga karanasan? At pangatlo, tayo ba ay mas nagiging malapit sa Diyos dahil alam natin siya lamang ang ating pwedeng kapitan?